Bago ko umpisahan ang kwentong ito, magpapasalamat po muna ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Kung sino ka man ay sana'y pagpalain ka palagi at hindi mauubusan ng swerte. Mag-umpisa na tayo. Sa mundo ng pantasya, nagmula ang kambal na sina Ella at Elliot. Napadpad sa mundo ng mga tao upang makatakas sa balak ng hari ng mga itim na duwende upang patayin sila. Sa kasayang palad, nagkahiwalay ang kambal at naging dahilan ng pagbago ng kanilang buhay. Mga anak sila ni na Haring Jogal at Renang Fora. Dahil mabait silang uri ng duwende, naging kaibigan nila ang mag-asawang tao na sina Tessa at Manding. Matagal nang kasal ang dalawa, ngunit hindi sila biniyayaan ng anak. Kaya, naging kaaliwan ni Tessa at Manding ang pagtatanim ng mga bulaklak at gulay sa kanilang paligid. Si Manding isang magsasaka sa isang bukirin ng Negros Oriental, sa lupain ng isang mayaman na tao sa nayo nila. Isang araw, habang nasa sakahan si Manding, biglang nagpakita sa kanya si Jugal, dahilan ng pagkagulat nito. Kaya nahataw niya ang kalabaw. Napatakbo ito sa mabuklod na lupain. Ay, pansol ng kalabaw. Sigaw ni Manding. Oh, hala. Paumanhin kaibigang Manding. Nagulat ba kita? Tanong ni Jugal. Napakamot na lamang sa ulo si Manding sa tanong ng kaibigan niyang duwende. Wala na siyang nagawa kundi habulin ng kalabaw na paspas ang takbo sa bukirin. Dahil sa hindi niya ito mahabol, bumalik na lang si Manding sa puno ng mangga. Tinuro ni Jogal ang kalabaw at kinamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Maya-maya'y bumalik ito kay Manding. Napakamot sa ulo si Manding habang nakatingin ito sa kalabaw. Nagtaka naman siya kung bakit napadaan ang kanyang kaibigan na duwende. Sa tagal ng panahon na hindi sila nakikita, kaya tinanong niya ito. Kaibigan kong makulit, abay, naparito ka. Matagal na panahong hindi tayo nagkita. Ngayon ginulat mo pa ako. Wika ni Manding. Aking kaibigan, paumanhin muli. Naparito ako para hingin ng tulong sa inyong mag-asawa. Sagot ni Jogal. Habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga si Manding, nakinig ito sa kwento ng kanyang kaibigan tungkol sa hilingin na tulong. Napakunot ng noo si Manding sa gustong pabor ni Jogal para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Kailangan niyang ibigay ang kambal kay Manding at Tessa. Napagtanto ni Jogal na hindi sila titigilan ng mga itim na duwende hanggang masakop sila. Dahil naawa si Manding, pumayag ito na kunin ang mga sanggol. Sige kaibigan, papayag ako na kunin ang kambal mo mga anak para sa kaligtasan ng mga bata. Ani Manding. Maraming salamat aking kaibigan. Pasasalamat ni Jogal. Atalikod na sana si Manding upang magligpit ng kanyang mga gamit para uuwi ng maaga. Nang lingunin niya ang kanyang kaibigan, nagulat si Manding dahil akay-akay na nilang mag-asawa ang kambal na ibibigay nila kay Manding. Napatalon muli sa gulat si Manding sa bilis ng pagdesisyon ng kanyang mga kaibigang duwende. Ay, ito na nga ang sinasabi ko kaibigan eh. Kala ko sa susunod na mga araw mo pa dadalhin ang mga bata. Ngayon na pala kaagad. Saad ni Manding. Paumanin muli aking kaibigan. Sumunod agad si Fora, kasama ang kambal. Sagot ni Jogal. Nang makita ni Manding ang kambal, nag-alala siya dahil sobrang liit ng kambal.
Napansin ito ng dalawang mag-asawang duwende. Pinalahad ni Fora ang kamay ni Manding at inilagay sa palad nito ang dalawang bata na mahimbing na natutulog. Pagkakuha ni Manding, tinuro lang ng hindi turo ni Fora ang dalawang bata at lumaki ito na tulad ng mga sanggol na tao. Namangha si Manding dahil naging normal na mga bata ang dalawa. Nagpasalamat si Manding sa dalawang kaibigan na duwende. Dahil sa kanila, maramdaman nila ang pagiging magulang bago sila mawala sa mundo. Naisip niyang matutuwa si Tessa sa mga bata. Manding, pagkasabi kay Tessa, mahalin niya ang kambal na anak ko tulad ng pagmamahal ko. Pakiusap ni Fora. Huwag kang mag-alala kaibigan, mamahalin namin sila tulad ng tunay naming mga anak. Sagot ni Manding. Bago nalisa ng dalawang duwende ang mundo ng mga tao, hinubad nila ang mag-asawa ang mga kwintas na suot nila. Nagsimbolo iyon ng dalawang bata na magkadikit. Ang kwintas ay may taglay na kapangyarihan na nakalaan sa dalawang bata. May nakaukit ang bawat kwintas na pangalan nila. Ella sa babae at Elliot naman sa lalaki. Pagkatapos nilang ibigay ang kwintas sa mga bata, nagpaalam sila na babalik na sa kanilang mundo. Hindi pa nakasagot si Manding, agad nawala ang dalawang duwende. Kaya hinayaan na lang niya ito at tinitigan niya ang dalawang bata na akay-akay ng kanyang mga braso. Umuwi si Manding dala ang dalawang bata. Ngunit malayo pa lang, nakita na siya ni Tessa na nag-aalboroto na ito sa galit dahil naaaninag niya na may kalong-kalong na mga bata si Manding. Pagdating sa pintuan ng bahay nila, pangiti-ngiti pa si Manding sa asawa nito at magsasalita pa sana. Mahal, salita ni Manding na natigilan. Walang hiya ka, Manding. Hayop ka. Sino ang ina ng mga batang yan? Sino? Tanong ni Tessa habang napaiyak na sa galit. Igsasalita na sana muli si Manding, ngunit hindi muli natuloy dahil nag-hysterical naman sa galit si Tessa. Naghihinala kasi siya na mag-aamin si Manding na nagkaanak ito sa ibang babae. Hindi matapos-tapos sa pagsasalita si Tessa dahilan ng pagkabingi ni Manding sa ingay ng asawa. Inilapag niya ang kambal sa papag, kinuha ang pamunas niya at binusalan ang asawa at pinaupo. Mahal, makinig ka. Ang dalawang bata na yon, kambal, anak ni Jogal at Fora. Wika ni Manding. Manding, mahal. Bakit hindi mo agad sinabi? Wika ni Tessa na napahiya sa asawa. Agad pinunasan ni Tessa ang mga luha at lumapit sa kambal. Ngunit nagulat siya nang maalala niyang maliit na mga tao ang mga kaibigan nila. Bakit nagkaanak ng normal na tulad nila? Sinabi naman ni Manding ang ginawa ni Fora upang maging normal ang mga bata. Natuwa si Tessa nang nasilayan niyang nakadilat ang mga mata ng kambal na nakangiti sa kanya. Nang biglang nadinig niya ang boses ng kambal, napatili sa tuwa si Tessa dahil ramdam niya na tanggap siya ng kambal na maging ina. Napatili siya sa saya. Manding, ang sarap sa pakiramdam. May mga anak na tayo. Sigaw ni Tessa. Naku mahal, baka mausog ang mga bata sa ginagawa mo. Paalala ni Manding. Buong gabi nahili ni Tessa at Manding ang kambal. Halos nagsalitan silang dalawa sa bata. Sa tuwa nila, hindi sila nagsawa sa pagkalong sa mga sanggol. Nang maalala ni Tessa na wala pang pangalan ng kambal, tinanong niya si Manding kung ano ang ipapangalan nila sa dalawang bata. Mahal, ano ba ang pangalan natin sa mga anak natin? Tanong ni Tessa. Mahal, nasa kwentas nila ang pangalan ng kambal.
Sagot ni Manding. Tinignan ni Tessa ang kwenta sa leeg ng mga bata. Nakita niya ang mga nakaukit. Kaya natuwa siya dahil bagay na bagay sa kambal ang mga pangalan na ibinigay ng mga magulang na duwende. Lumipas ang mga araw. Nagulat ang mga tao sa nayon kung bakit nagkaanak ng kambal sina Manding at Tessa. Usap-usapan ng mga tao na anak sa ibang babae ni Manding ang nasabing mga kambal. May mga nagsabi na anak ng engkanto o duwende ang kambal dahil sa taglay na ganda at gwapo ng mga ito. Hindi man lang nahawig sa mag-asawa. Dahil sa mga usap-usapan, nadinig ng isang itim na duwende ang tungkol sa kambal. Kaya naman, ibinalita niya ito sa hari ng itim na duwende. Kaya binalak nila na patayin ang kambal sa mundo ng mga tao. Nag-utos ang hari na puntahan ang kambal sa mga tao. Narinig ito ni Jogal. Agad siyang nagpunta kay Manding. Habang nasa bukid ito upang sabihin ang balak ng itim na duwende sa kambal, bigla ang pagpakita niya kay Manding habang nag-aararo. "Kaibigang Manding," sigaw ni Jogal. "Anak ng kalabaw, Jogal, ba't ang hilig mong manggulat?" Ani Manding. Nagpakamot sa ulo si Jogal at napangisi. Dahil bawat pagkikita nila, nagugulat niya si Manding. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jogal at sinabi niya ang pakay ng mga itim na duwende sa kambal. Nagmadali itong umuwi kaya nagpaalam ito sa kaibigan niyang duwende. "Kaibigang Jogal, hindi na ako magtagal. Kailangan maitakas namin ang kambal," saad ni Manding. "Sige kaibigan, mag-ingat kayo," sagot ni Jogal. Habang patakbo na umuwi si Manding, nadatnan niyang inaaliw ni Tessa ang kambal. Agad niya itong binalita sa asawa ang balak ng mga itim na duwende sa nasabing kambal. Dahil nag-aalala si Tessa, nagmadali silang nag-impake ng kanilang mga gamit upang iluwas ng bayan ang kambal at makaiwas ito sa kamatayan na ibibigay ng mga itim na duwende. Kaya inutusan niya si Manding na magmadali sila. "Mahal, bilisin na natin hanggat may araw pa. Maaabutan pa natin ang huling biyahe papuntang bayan," saad ni Tessa. "Eto na mahal, nagligpit na ako ng mga kailangan natin," sagot ni Manding. Makalipas ang ilang oras, nakasakay na sila sa isang bus papunta sa bayan. Hindi nila akalain na naabutan sila ng mga itim na duwende. Kaya sinira ng mga ito ang gulong ng bus upang maaksidente. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang naramdaman ng driver ang paggewang-gewang ng mga gulong. Nang ipreno niya sana ito, hindi na matigil ang sasakyan. Kaya sumigaw ang driver na maghawak sila ng maigi dahil maaaksidente sila. Sa takot ng mga pasahero, ang iba ay nagsipagtalon upang makaligtas. Samantalang si Manding at Tessa, yakap-yakap ang mga sanggol dahil hindi nila alam ang gagawin hanggang sa nahulog sa bangin ng bus. Dahil nagbagulong-gulong ito, nabitawan ni Tessa si Ella dahil nabagok ang ulo niya sa bakal at nahilo. Pagkabagsak ng bus sa ilalim, nawalan sila ng malay. Tanging si Elliot lamang ang natirang sanggol sa tabi ni Manding. Mama. Gising po, gising," saad ng mga nag-rescue sa kanila. Ang sakit ng likod ko," saad ni Manding. Habang inalalayan siya ng mga tao, naalala niya ang kambal at si Tessa. Kaya nagwawala ito sa paghahanap sa mag-iina. Tahimik lang ito nang ipanakita sa kanya si Elliot, Tessa. Ngunit wala sa katinoan si Tessa. Iyak lang ito ng iyak habang binabanggit ang pangalan ni Ella. Kaya nagtanong si Manding sa asawa. "Tessa, mahal, nasaan si Ella?"
Tanong ni Manding. Mahal ko si Ella. Si Ella, nabitawan ko. Wika ni Tessa. Halos paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Tessa sa nangyari. Hindi niya matanggap na nahiwalay sa kanila sa Ella, kaya halos mawala na siya ng katinuan. Habang nagpapagaling sila, pinapahanap din nila sa kapulisan sa Ella. Ngunit wala silang nakita kahit bangkay ng bata. Hanggang sa tumigil na sa kakahanap ang mga kapulisan. Pati na si Manding nawala na ito ng pag-asa kung saan hahanapin si Ella. Natuluyan nang nawala sa katinuan naman si Tessa dahil hindi na nila makita kahit bangkay lang ng anak nila. Mahal, patawarin mo sana ako. Itigil ko ng paghahanap kay Ella. Wika ni Manding. Manding naman, maawa ka. Huwag kang mapagod. Mahahanap natin ang anak nating si Ella. Pagmamag-awa ni Tessa. Ngunit nawala na ng pag-asa si Manding. Kaya hindi niya pinapakinggan si Tessa. Nang maalala ni Tessa ang mga kaibigan nilang duwende, inutusan niya si Manding na hihingi ng tulong upang makita si Ella. Nabuhayan naman ng loob si Manding. Ganyang tinawag si Jogal at Fora. Ngunit bigo siya na makita ang mag-asawang duwende. Samantala, sa bangin kung saan nahulog ang bus, may isang matandang lalaki na dumaan upang mangangaso. Siya si Don Flavio. Habang binabaybay niya ang daan, may narinig siyang iyak ng sanggol. Akala niya ay guni-guni niya lamang iyon, kaya pinakinggan niya kung saan nagmula. Nang makumpirma niya na iyak talaga ng isang sanggol, sinundan niya ang boses ng batang umiiyak hanggang sa dinala siya sa gilid ng bangin. Nagpalingalinga siya sa paligid at nakita niyang isang sanggol na nakasabit sa sanga ng kahoy na nakatumba sa bangin. Maingat niyang nilapitan ang sanggol at inabot ng kanyang kamay ang damit na nakasabit. Buti na lang nahawakan niya ng mabuti bago nahulog ang sanga ng kahoy sa malalim na bangin. Ay, salamat po at naligtas ko ang sanggol na ito. Wika ni Don Flavio. Uwa! 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 Iyak ni Ella. Kabuang. Tinignan ni Don Flavio sa Ella habang umiiyak. Nagtaka siya kung bakit napadpad ang bata sa gilid ng bangin. Nung kita niya ang suot na kwentas na Ella, nakita niya ang pangalan ng sanggol. Kaya napangiti ito. Maya-maya pa'y nagpasya si Don Flavio na iuwi ang bata sa mansyon. Dahil wala silang anak ng namayapang asawa niya, kinupkop at tinuri niyang anak ang sanggol. Simula ngayon, Ella, ikaw na ang magiging anak ko at nag-iisang tagapagbana ng aking ari-arian. Saad ni Don Flavio. Simula noon, inaalagaan niya si Ella hanggang dinala niya ito sa ibang bansa upang doon palakihin. Lumipas sa mga taon. Lumaki na ang kambal ngunit sa magkaibang magulang. Si Ella ay isang milyonarya na magandang dalaga at walang naalala sa nakaraan. Waldas dito, waldas doon ang kinagisnan sa amang si Don Flavio sa Amerika. Ngunit mapagmahal na anak sa nag-iisang magulang. Samantalang si Elliot ay isang simpleng lalaki na walang naabot sa buhay dahil sa kahirapan ng kanilang buhay. Mapagmahal at matulungin, ngunit may pagkamakulit na tao tulad ng kanyang amang duwende. Simula nang mawala sa katinuan si Tessa sa nangyari, pinalaking mag-isa ni Manding si Elliot. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Elliot dahil naaawa na siya sa itay niya dahil nakukuba na ito sa kakaararo sa bukid upang may pagkain ito sa kanila. Masipag sa lahat ng trabaho si Elliot. Isang araw, habang nag-aararo ito sa bukid,
Nakita niyang napakaseryoso ang mukha ng kanyang ama habang nakatingin sa malayo nang biglang nagsalita ito sa likuran ni Manding. Itay, hehe, ano po kalayo ang paningin mo? Panggugulat ni Elliot. Ay, anak ng duwende to. Pigil na salita ni Manding. Tawang-tawa naman si Elliot sa pagkagulat ni Manding. Ngunit naisip niya bakit nabanggit ng kanyang itay ang anak ng duwende. Hindi naman langid sa kaalaman ni Elliot na anak siya ng duwende dahil hindi nilihim ni Manding sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Ngunit pinaalala niya kay Elliot na huwag gamitin ang kapangyarihan sa mundo ng mga tao upang hindi siya makilala ng mga itim na duwende. Kaya kinausap na Elliot ang itay niya. Itay, nagpakita na ba sa inyo ang ama namin ni Ella? Tanong ni Elliot. Hindi naman anak. Naisip ko lang. Matagal na panahon hindi sila nagpakita sa akin. Baka pinatay na sila ng mga itim na duwende sa mundo ninyo. Sagot ni Manding. Nalungkot si Elliot sa sinabi ng ama. Iyan nagpaalam ito na kung pwede niyang mapuntahan ang kaharian nila. Gusto niyang silipin upang masigurado kung ano ang nangyari sa tunay niyang mga magulang. Dahil isip na Manding na malaki na si Elliot at alam na niya ang dapat gawin. Pinayagan niya ito na puntahan ang totoong mga magulang. Pinayagan niya rin itong gamitin ang kapangyarihan ni Elliot upang mapagtanggol ang sarili sa mga masasamang duwende. Samantala, si Ella habang nagpaparte sa mansyon nila sa Amerika, bigla na lang itong nakaramdam ng kaba na hindi niya ito maintindihan. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay. Sinunda naman ng nobyong si Matias upang tignan kung ano ang nangyari kay Ella. Ella, okay ka lang ba? Bigla ka na lang umalis sa parte. Pag-aalala ni Matias. Oo. Okay lang ako, Matias. Sige na, balik na tayo sa parte. Aya ni Ella. Naramdaman ni Ella ang naramdaman ni Elliot. Nang makabalik na sila sa kasiyahan, biglang dumating ang kanyang papa at nagulat sa mga kasiyahan sa loob ng kanyang pamamahay. Kaya sumigaw ito sa galit sa anak. Hindi niya akalain na mismo sa pamamahay niya dalhin ni Ella ang mga kabarkada upang magsaya. Natigil ang parte sa sigaw ni Don Flavio. Umalis kayo. Lahat. Layas. Sigaw sa galit ni Don Flavio. Papa, nagkakasiyahan lang kami. Pangangituwira ni Ella. Isang sampalang natamo ni Ella mula sa kanyang amang si Don Flavio. Nang makita ito ni Matias, agad niyang inawat ang Don. Kaya isang sampal din ang binigay ng Don kay Matias at nagsalita. Ella, mag-impake ka na ngayon at ibabalik na kita sa Pilipinas. Sigaw na utos ni Don Flavio. Papa, ayoko po. Ayoko pong iwan si Matias. Pakiusap ni Ella. Ngunit parang bingi si Don Flavio sa kanya. Pinalayas ng Don si Matias at agad tumawag ng parabadong eroplano upang sakyan nilang dalawa ni Ella. Wala na ngang nagawa ang anak, kundi sundin ng kanyang ama. Habang nasa eroplano na sila ng kanyang ama, hindi sila nagkikibuan ni Don Flavio. Hanggang sa binasag ng Don ang katahimikan nilang dalawa. Ella anak, patawarin mo ako kung nasaktan man kita. Hindi ko akalain na pati sa bahay natin. Dalhin mo ang pagkapariwara mo. Saad ni Don Flavio. Tiniglan lang ni Ella ang ama dahil nasaktan siya sa paghiwalay nila ni Matias. Sobrang mahal na mahal ni Ella ang kasintahan at ganoon din si Matias kay Ella. Ngunit hadlang si Don Flavio dahil kilala ito ng Don ang angka ni Matias. Hindi ito mapagkakatiwalaan dahil napakatuso ng pamilya ni Matias sa negosyo.
Ang magkakamali sa kanila, pinapatay ito ng kanyang ama. Ilang oras ang nakalipas, papalapag ng eroplano sa mansyon ni Don Flavio sa Pilipinas. Ngunit imbis na maiinis si Ella, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagtalapag, bumaba agad si Ella kasama ang mga alalay na nagdala ng kanyang mga gamit. Habang ang mga katulong nakalinya papunta sa pintuan ng mansyon na dinadaanan ng mag-ama. Ginitian lahat ni Ella ang mga katulong sa buong mansyon. Kaya tuwang-tuwa ang mga ito dahil hindi pa rin nagbago ang kabaitan ni Ella sa kanila. Samantala, sa bahay ni na Elliot, nagmamadali itong magsandok ng pagkain na ihahatid niya sa ama sa bukid. Nang matisod ito sa isang bato na nakausli sa loob ng bahay nila, kaya nagpasigaw ito sa sakit. Aray! Kung minamalas ka nga naman, ho. Bulong ni Elliot. Oo nga naman. Saad ng isang duwendeng maliit sa ilalim ng mesa. Nagulat si Elliot sa nadinig. Palingalinga lang ito. Nang makita niya na isang maliit na tao na nakapamewang, nagulat siya at nabundol ang ulo sa mesa at sumigaw. Natawa lang ang duwende sa kanya dahil sa reaksyon ng binata. Kaya biglang nawala ito. Sa takot ni Elliot, dali-dali itong bumangon at kinuha ang kaldero at pinasok na lang sa basket. Pagkarating niya sa bukid, tamang-tama, nasa ilalim ng puno ang itay niya. Balak niya sana itong gulatin, ngunit naunahan siya ng duwending si Rara. Pilaga, Elliot. Hehehe. Tawa ni Rara. Ayay! Itay! May maliit na tao dito, Itay! Sigaw ni Elliot. Dahil nakita at nadinig siya ni Manding na sumisigaw at sumisinyas na parang napaiyak. Tumayo si Manding at tinitignan si Elliot. Nakita niyang parang namumutla sa takot ang anak, kaya pinuntahan na lang niya ito habang nakasinya si Elliot na tinuturo si Rara. Lapit ni Manding, binatukan niya si Elliot at nagsalita. Loko kang bata ka, kaawari mo sila, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Saad ni Manding. Itay naman, sakit ng ulo ko tuloy. Nagulat lang po ako. Pagkunwari ni Elliot. Natawa na lang si Manding sa inasal ng kanyang anak. Pati ang duwendeng si Rara, nakitawa na din sa kanila. Niyaya ni Manding si Rara na mananghalian upang matanong niya kung ano ang pakay ng duwende at kung bakit sinusundan niya si Elliot. Nagpakilala si Rara sa kanila at sinabi na nagtatago lang siya sa mundo ng mga tao dahil nagapina ng mga itim na duwende ang mga mababait na duwende. Kaya naisipan niyang magtago sa bahay ni Manding at inaamin niyang matagal na siyang nagtago sa bahay nila. Simula pa nang nilisan ni Manding at Tessa ang bahay na iyon hanggang sa nagbalik sila dahil sa nangyari. Sinabi niya rin ang paggamot niya sa sakit ni Tessa. Nagpasalamat naman si Manding na hindi ito kauri ng mga itim na duwende. Salamat, Rara, dahil isa ka sa kauri nila, Elliot. Ano bang nangyari kay Jogal at Fora? Tanong ni Manding. Naging bihag sila ng mga itim na duwende at naging tagapagsilbi nila. Sinasaktan sila kapag galit ang hari ng mga itim na duwende. Saad ni Rara. Habang nakikinig si Elliot sa kwento ni Rara, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Nakita naman ni Manding ang pagyak ng anak, kaya inalo niya ito. Dinamaya niya ang pagtangis ni Elliot hanggang sa napansin niyang biglang lumiit ang anak. Napatalon sa gulat si Manding dahil akala niya ay kayakap pa niya si Elliot. Habang nagsasalita ito, nagaganti siya. Inaliit niya ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan. Ipagiganti ko, Itay,
ang mga magulang namin. Saad ni Elliot. Naku, Elliot. Bumalik ka sa dating malaki. Takot na takot ka nga kay Rara na siya lang. Ano pa kaya ang isang banig na itim na duwende? Asik ni Manding sa anak. Nitawa ng mahina si Rara sa saad ni Manding sa anak. Samantalang pakamot-kamot ng ulo si Elliot habang papalaki ito bilang tao. Samantala sa mansyon naman, nagbihis si Ella upang mag-ikot sa buong kalupaan ng kanyang ama. Pinahanda niya ang puting kabayo upang masakyan niya ito sa pag-iikot. Paglabas niya sa mansyon, nakahanda na ang kanyang kabayo. Agad siyang sumakay at pinatakbo ito upang makapaglibot. Habang papaikot sa lupain ng ama, marami siyang nakikitang mga tauhan na kanya-kanyang gawa sa gawain sa kalupaan ng kanyang ama. Tuwing makita siya ng mga tao, yumuyuko ito sa kanya, tanda ng pagrespeto ng mga tauhan ng kanyang ama. Patuloy lang ang pag-ikot ni Ella hanggang sa nakita niyang mag-amang si Manding at si Elliot habang kumakain sa ilalim ng mangga. Naninag niya rin ang isang maliit na nilalang sa gilid ng plato ni Elliot. Dahil sa kuryosidad ni Ella, bumaba ito sa kabayo at daang-daang lumapit sa mag-amang kumakain at biglang napadapa sa harap ni Elliot. Ganon na lang ang gulat ng mag-ama dahilan ng pagtalo ni Rara kaya hindi siya nahuli ng dalaga. Sus Maria, nahulog sa langit. Gulat na sigaw ni Manding. Ang gandang anghel itay, saad ni Elliot. Napahawak sa dibdib si Ella sa sakit dahil sa pagdapa niya sa kandungan ni Elliot upang hulihin si Rara. Puno ng kanin ang mukha at buhok dahil sa pagsaboy ni Manding ng pinggan na puno ng kanin dahil din sa pagkagulat. Ipangiwi lang si Ella dahil nagulat ang mag-ama habang kumakain. Dahil sa hiya, humingi na lang ng paumanin si Ella sa dalawa. Pasensya na po kayo sa akin. Gusto ko lang hulihin ang maliit na tao sa pinggan niya. Saad ni Ella na nakaturo kay Elliot. Natulala naman ang mag-ama dahil pareho nila naisip na nakita ni Ella si Rara. Kaya biglang naglaho si Rara nang madinig niyang nakita siya ng dalaga. Nagkunwari naman ang mag-ama na wala silang nakita. Kaya pangiting-ngiting na lang sila sa dalaga upang hindi sila mahalata na nakita nila si Rara. Nagpangiti na lang din si Ella. Nagpaalam na aalis na ito. Pagkaalis ni Ella, napakamot ng ulo si Manding dahil tulala pa rin si Elliot sa kagandahan ni Ella. Habang sumusunod ang mga mata sa papalayo na dalaga, nang biglang nagsalita si Manding. Anak, laway mo tumutulo na sa lupa. Biro ni Manding. Ang ganda niya itay, sobrang ganda. Papuri ni Elliot. Binitukan muli ni Manding ang anak. Sabay yaya na magligpit na sila at uuwi na. Dahil walang nakain ng tama ang ama sa dalang baon na hinatid. Niligpit naman ni Elliot ang mga dala nila. Pagkarating sa bahay, nakita nila si Rara na inaalagaan si Tessa. Natuwa naman si Elliot at Manding sa kabaitan ng duwende. Makalipas ang ilang araw na pamamalagi ni Ella sa lugar nila, naging magkaibigan sila ni Elliot. Palagi silang nagkikita kapag nag-aararaw si Elliot kasama ang kanyang amang si Manding. Isang araw, habang nasa bukid si Ella, kinukulit niya si Elliot na mag-ikot sa kagubatan dahil sa naingayan na si Manding sa dalaga. Inutusan niya si Elliot na ipasyal si Ella. Baka magtampo at magsumbong sa ama, kaya napilitan si Elliot na samahan ito. Habang pinapasyal si Ella ni Elliot, nakita sila ni Rara habang nakatago ito sa dahon. Nakaramdam ng selo si Rara dahil nagkagusto na ito kay Elliot. Kaya gumawa siya ng paraan na matakot si Ella.
Habang sakay sa kabayo si Ella, nagpakita si Rara sa harapan niya. Napangiti si Ella nang biglang hawakan niya si Rara. Kaya sigaw ng sigaw ang duwende. Aray! Aray! Bitawan mo ko! Tao! Sigaw ni Rara. Anong bitawan? Huli na kita. Wika ni Ella. Tuwang-tuwa si Ella habang hawak-hawak si Rara. Nang makita siya ni Elliot, nagulat ito at sinabihan niya si Ella na bitawan ng maliit na duwende dahil kaibigan niya ito. Nagtaka naman si Ella sa nadinig niya kay Elliot na isang duwende si Rara. Dahil hinigpitan niya ang hawak sa duwende, pinitik ni Rara ang kamay ni Ella dahilan sa pagbitiw niya rito. Napahiyaw sa sakit si Ella sa ginawa ni Rara. Nang mabitawan niya ito, sinalo naman ni Elliot na nagpakilig kay Rara. Salamat, Elliot. Ang bait mo talaga. Wika ni Rara. Walang anuman Rara, sagot naman ni Elliot. Napangiwi sa inis si Ella, kaya hinila na ang kabayo at sumakay ito. Pinatakbo ng mabilis pa uwi sa mansyon. Nagulat naman ang dalawa sa inasal ni Ella. Naiwan sina Elliot at Rara na nakutalala habang papalayo ang dalaga. Dating sa mansyon, dumiretso si Ella sa kanyang silid at nagmumukmok. Hindi niya maintindihan ang kanyang naramdaman. Ngunit hinahayaan niya lang ito na iiyak na patago. Maya-maya pa, narinig niya ang isang katok sa pinto. Nang pagbuksan niya, si Don Flavio ang kumatok na nakasimangot. Kaya tinanong niya ito. Papa, bakit po? Okay lang po ba kayo? Tanong ni Ella. Hindi anak. Dahil sumugod siya sa atin, si Matias, na nasa sala hinihintay ka. Sagot ni Don Flavio. Nagulat si Ella, kaya pinuntahan niya para makumpirma kung totoo ang sinabi ng kanyang ama. Pagkakita ni Ella kay Matias, walang emosyon itong naramdaman. Samantalang si Matias ay tuwang-tuwa nang makita ang nobya. Niyakap siya ng binata, ngunit hindi niya ito ginantihan. Kaya nagtaka si Matias sa pinakita ni Ella. Tinanong lang siya ni Ella kung bakit naparoon siya sa kanila. Nagalit si Matias dahil hindi niya akalain na nagbago na ang Ella na nakilala niya sa Amerika. Ramdam niya na hindi siya mahal ng dalaga. Kaya sa inis, umuwi nang walang paalam si Matias at sinumbong niya ito sa ama. Kaya nabuo ang plano ng mag-ama na guguluhin nila ang nalalapit na kaarawan ni Ella. Huwag kang mag-alala anak. Pagbayaran ng Ella na yan ang pananakit niya ng damdamin mo. Wika ng ama ni Matias. Naiwan si Ella na magulo ang isipan. Dahil simulang naging magkaibigan sila ni Elliot, nakalimutan niya agad si Matias at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman kay Elliot. Ano ka ba, Ella? Bulong ni Ella sa kanyang sarili. Anak, pasamang magalit si Matias. Kapag nagsumbong yan sa ama, guguluhin na nila tayo. Wika ni Don Flavio. Napatingin na lang sa malayo si Ella dahil nag-aalala ito sa kalagayan nilang mag-ama at baka magsumbong nga si Matias. Samantalang si Elliot habang pauwi na sila ni Manding, narinig nila ang usap-usapan tungkol sa nalalapit na kaarawan ni Ella. Ngunit nagdadalawang isip si Elliot na dumalo dahil balak niyang puntahan ang kaharian nila upang iligtas ang tunay niyang mga magulang. Kaya tinanong siya ni Manding kung ano ang balak niya. Ano yan anak? Malapit ang karawan ng kaibigan mo. Ngunit aalis ka? Tanong ni Manding. Kailangan po ako sa kaharian, tay. Kahit wala na ang kambal ko, kakayanan ko para sa mga magulang namin. Sagot ni Elliot. Pagkarating nila sa bahay,
Nagulat sila dahil nakita nilang nagluluto si Tessa. Kaya napatakbo silang mag-ama at niyakap ng mahigpit si Tessa. Natuwa din si Tessa dahil gumaling siya sa tulong ni Rara. Pagkatapos magluto ni Tessa, nagsalo-salo sila kasama si Rara. Ganoon na lang ang saya na nadarama ni Rara kasama ang pamilya ni Elliot. Samantalang sa mansyon ni Don Flavio, nag-utos siya na maghatid sa lahat ng nasasakupan ng kanyang lupain ng mga imbitasyon para sa nalalapit na kaarawan ni Ella. Halos buong lugar na imbitahan nila. Natuwa naman si Ella dahil sa akala na dadalaw si Elliot. Papa, maraming salamat po sa pag-aasikaso para sa kaarawan ko. Wika ni Ella. Basta para sa isang prinsesa ko, gagawin ko lahat maging masaya ka lang anak ko. Sagot ni Don Flavio. Isang linggo ang nakalipas. Araw ng kaarawan ni Ella. Lahat sila abala para sa malaking kasiyahan sa mansyon. Lahat ng nasasakupan nila ay dumalo. Mayaman, mahirap. Pantay ang trato ng mag-amang Don Flavio at Ella. Maya-maya dumating ng pamilya ni Elliot. Ngunit nalungkot si Ella dahil hindi kasama ang binata. Kaya nag-alala ito. Nilapitan niya ang mga magulang ni Elliot na kasama si Rara na nasa balikat ito ni Tessa. Binati nila si Ella. Hindi naman mawala sa paningin ni Tessa ang mukha ni Ella dahil naalala niyang mukha ng Ella na kambal ni Elliot. Dahil sa pananabik niya sa nawawalang anak, biglang niyakap ni Tessa ang dalaga. Kaya nagtinginan ang mga tao sa kanila. Nagsalita pa ito kay Ella. Mukhang kamukha mo talaga siya. Ang kambal ni Elliot. Saad ni Tessa. Kinuha naman agad ni Manding ang asawa at humingi ng paumanhin sa dalaga. Ngunit tulad ni Tessa, sabik na sabag din siya ng yakap ng isang ina. Kaya hinayaan niyang yakapin siya ni Tessa. Nang maalala ni Ella si Elliot, tinanong niya si Manding kung saan na ang binata. Nung Manding, nasaan po si Elliot? Tanong ni Ella. May lakad siyang mahalaga, Senyoreta Ella. Saad ni Manding. Nagtaka man si Ella, ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Minabuti na lang niyang umakyat sa kanyang kwarto at mag-ayos ng kanyang damit. Nang malapit ng pagtawag sa kanya, napansin niya sa salamin na hindi niya suot ang kwintas niya. Agad niyang binuksan ang cabinet. Kinuha niya ito at sinuot. Nang biglang naramdaman niya nang kung may anong kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pinagsawalang bahala niya na lamang ito dahil babalik na siya sa kasiyahan ng kanyang kaarawan. Samantala, sa kaharian ng mga duwende, nakapasok na sa Elliot. Inabangan niya ang isang duwende na itim at pinatay upang kunin ang kapa at sombrero nito para maging katulad siya ng mga itim na duwende. Dahil sa taglay ng kanyang kapangyarihan, pinaliit niya ang kanyang sarili at kaya niyang kilalanin ang mga magulang kahit hindi pa niya ito nakikita. Maramdaman niya sa pamamagitan ng kanyang kwintas ito. Matapos siyang maitago ang bangkay ng itim na duwende, lumabas siya at nagkunwaring bilang itim na duwende. Nang biglang may tumawag sa kanya at nag-utos na dalhan ng pagkain ang mga bihag. Natuwa naman si Elliot dahil makagawa siya ng paraan na makita ang mga magulang. Buti na lang, hindi ako nakilala. Saad ni Elliot. Sinunod ni Elliot ang utos ng isang pinuno ng mga bantay na magdala ng pagkain sa mga bihag. Habang bitbit ang mga pagkain papuntang kulungan, isa-isa niyang tinitignan ang mga nakakulong. Sa bandang dulo narinig niya ang pag-uusap ng dalawang duwende. Nakilala niya ito dahil nagpahiwatig ang kanyang kwintas
Kaya pagkatapos siyang maibigay sa iba ang ibang pagkain na dala niya, nilapitan niya ang dalawa at inabot ang pagkain kasabay ng paghawi na ng kanyang kapa upang mapansin siya ni Zogal at Fora. Nanlaki ang mga mata ng dalawa sa pinakita ni Elliot. Napabulong na lang si Fora. Anak, ikaw nga ang aking anak. Saad na pabulong ni Fora. Opo, ako ito. Iligtas ko na po kayo sa mga itim na duwende, ina. Sagot na pabulong ni Elliot. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na malaki na ang kanilang anak. At hindi nila akalain na makilala sila nito. Dahil ang akala nila, hindi sasabihin ng mag-asawa sa mga anak nila ang totoong magulang ng mga ito. Pagkatapos nilang mag-usap, kalinga-linga naman si Elliot. Tsaka binuksan ang kulungan ng bawat nakakulong. Nang makalabas na ang mga ito, nagpasalamat sila kay Elliot. Niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak na lalaki. Ngunit napansin nila na wala ang kambal na si Ella. Kaya nagtanong si Jogal. Anak, nasaan si Ella? Ang kambal mo? Tanong ni Jogal. Patawarin niyo po sana ang mga magulang namin na nagpalaki. Itay, nung tumakas po kami, nawitawan ni inay si Ella at hindi na nakabalik sa amin ang kambal ko. Pahayag ni Elliot. Nagtangi sa lungkot ang mag-asawang duwende. Kaya niyakap sila ni Elliot. Sa ganong sitwasyon, biglang bumukas ang pintuan ng kulungan at nakita nila ang hari ng itim na duwende. Umalakak ito sa tawa dahil nakita niyang muli ang kambal na balak niya noon na patayin. Kaya nagtawag siya ng mga alipores niyang kasing sama niya bilang hari at pinaikutan nila ang mga mababait na duwende. Susugorin na sana sila ng mga bantay. Ngunit nagsalita si Elliot. Ops, isa-isa lang. Ang dami niyo, paberong wika ni Elliot. Anak, huwag kang matakot. Nandito lang kami sa likuran mo. Saad naman ni Jogal. Natawa naman si Fora dahil habang hinaharap ni Elliot ang mga kalaban, nakita niyang nagtago si Jogal. Dahil sa daming kalaban ang anak, nakipaglaban na din si Fora. Nimangha naman si Jogal sa nakitang katapangan ng kanyang asawa. Palingalinga siya sa paligid. Nang makita niya ang isang espada na nakasabit sa dingding, kinuha niya ito kahit nanginginig siya sa takot. Nakipaglaban din ito sa mga itim na duwende. Hanggang sa natalo ni Elliot ang mga bantay na utusan ng hari. Nagtaka sila nang biglang nawala ang hari ng mga itim na duwende. Hinanap nila ngunit hindi na nila ito makita. Kaya sumigaw si Jogal na tapos na ang laban at nabawi na nila ang kanilang kaharian. Nagsipagyuko ang mga kasamahan nila sa harapan ni Jogal, Fora at Elliot. Nagpasalamat sila dahil natalo nila ang masamang mga duwende at naibalik na ang kaharian nila. Nagyakapan naman sila dahil ligtas na silang lahat. Salamat, Elliot, dahil sa iyo nabawi natin ang ating kaharian. Pasalamat ng mag-asawang Jogal at Fora. Samantala, sa mundo ng mga tao sa kaarawan ni Ella, habang lumalakad ito, papuntang harapan ng mga bisita at habang tinatawag ang pangalan niya, lahat ay nagsipalakpakan. Nang makarating na siya sa gitna, napatayo bigla sina Manding at Tessa dahil napansin nila ang kwintas na nasa lig ni Ella. Lumapit si Tessa kay Ella at hinawakan ang kwintas. Sabay titig sa magandang mukha ng kanyang anak at nagsalita. Matagal ka naming hinahanap, anak. Matagal akong nagdusa sa pangungulila sa iyo. Saad ni Tessa. Aling Tessa, hindi ko po kayo maintindihan. Sagot ni Ella. Napaluwa na si Tessa, ganoon din si Ella.
Niyakap ng mahigpit ng ina ang dalaga nang biglang may pagsabog na naganap. Biglang may humata kay Ella dahilan ng pagbitaw ni Tessa bago ito nawala ng malay. Sa dulo, nakita ni Manding ang pangyayari. Kaya tinawag niya si Rara at inutusan na puntahan si Elliot at ibalita ang nangyari. Habang nagkakagulo ang mga tao, dinukot ng mga armadong tao si Ella. At si Tessa naman ay wala na itong malay. Nabaril naman si Don Flavio ng isang lalaki. Patay na ito nang bumagsak ito. Pagdating ng mga polis, tanging mga sugatan lamang ang kanilang nakita. Agad namang dinala ang doon sa punerarya. Samantalang sa kaharian ng mga duwende, nagkakasiyahan na sila nang biglang sumigaw si Rara na hinahanap si Elliot. Samantalang sobrang lasing ito sa kakainom ng alak dahil sa tuwa. Nang makita siya ni Rara, napasigaw ito. Elliot! Sigaw ni Rara. Ay, buntod ng kabayo. Gulat na saad ni Elliot. Nang makita niya si Rara, kinuha pa nito ang kamay at sinayaw ng sinayaw. Ngunit agad namang pinatigil ni Rara si Elliot at sinabi ang nangyari sa kaarawan ni Ella. Natahimik bigla ang lahat sa narinig na buhay si Ella. Nakambal ni Elliot. Kaya napabalik ko si Elliot. Kunento naman ni Rara ang lahat, kaya nagpa siyang bumalik sa mundo ng mga tao sina Elliot at Rara. Kasama na nito ang mag-asawang duwende. Bumalik sa normal na tao si Elliot. Agad niyang pinuntahan si Manding. Sinabi naman ng ama ang lahat, kaya nagmakaawa si Manding sa anak na iligtas ang ina at si Ella. Inak, kailangang mahanap natin sila. Wika ni Manding. Opo, itay. Pangako po. Ililigtas ko po si inay at si Ella. Sagot ni Elliot. Paalis na sana si Elliot upang hanapin si Tessa at Ella. Nang pinigilan siya ni Fora, sinabi niya kay Elliot na kaya niyang hanapin ang kambal sa pamamagitan ng kwintas na suot niya. Tinuruan naman siya ni Fora na bulungan ng kwintas na hanapin ang kapares nito. Nang matunto niya ang suot ng kwintas, ginawa naman ni Elliot ang sinabi niyang kanyang tunay na ina. Binalungan niya ito. Aking kwintas, hanapin mo ang iyong kapares. Bulong na wika ni Elliot. Kusang umalis ang kwintas sa lig ni Elliot at lumutang sa ere. Namangari ng binata sa ginawa ng kanyang kwintas. Maya-maya ay nawala ito. Mga ilang minuto bumalik ang kwintas. Dala ang kwintas na suot ni Ella at bumalik sa lig ni Elliot ang kanya. Pagbalik, pinikit ni Elliot ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan nakita niya kung nasaan si Ella at Tessa. Nagulat siya nang makita ang itim na duwende habang nakatawa sa harapan ng dalawang babae. At nakita niya din ang isang binata na parang idikit na ang katawan kay Ella habang umiiyak si Ella na nagmamakaawa sa kanya. Pagdilat ng mga mata ni Elliot, nabasa agad ni Jogal at Fora ang isipan ng anak. Hinuwakan ng mag-asawang duwende si Elliot at dinala sila kung saan sina Tessa at Ella. Tamang-tama nasakta na sana ni Matias sa Ella. Nang hinarangan na Elliot ng kanyang kapangyarihan si Matias at nagsalita. Bitawan mo ang kakambal ko, lalaking mahaba ang sulang. Sigaw ni Elliot. Sino ka? Para hadlangan ako para sa babaeng mahal ko. Tanong ni Elliot. Nipanganga si Elliot dahil kakasabi niya lang na kakambal siya ni Ella. Tinanong pa rin siya ni Matias. Kaya napakamot na lang si Elliot sa ulo sabay suntok kay Matias. Napasigaw naman si Ella dahil alam niyang mabait naman ang nobyo. Nalason lang ang utak ng ama niyang duwende na itim. Kaya nagmakaawa siya na wag saktan si Matias. Nakanig naman si Elliot. Ngunit
Hindi nila napansin ang hari ng mga itim na duwende. Nagalit na galit ito sa kanila. Kaya pinaikutan niya ng kanyang mga tauhan sina Elliot. Ginamitan niya ng kanyang kapangyarihan si Tessa at Ella upang ikilambitin sa pinakamataas na bubong ng gusali, kung saan niya dinala ang dalawang babae. Napasigaw si Elliot sa ina at kambal niyang si Ella. "Inay, Ella, o itim na duwende na pangit. Bitawan mo sila." Hindi pala. Baka mahulog sila." Tarantang sabi ni Elliot. Anak, makinig ka. Utusan mo ang kwintas na Ella na bumalik sa kanya, bilis. Bulong na wika ni Flora. Sinunod naman ni Elliot ang sabi ng inang duwende. Agad kumalas ang kaparis ng kwintas at lumutang papunta kay Ella. Pagbalik sa leg na Ella, ramdam niya ang kapangyarihan na pumapasok sa buo niyang katawan. At pinaalala ang mga nakaraan ni Ella. Simula sanggol pa siya hanggang sa makita siya ni Don Flavio at inaalagaan. Naalala niya rin kung sino ang mga magulang niya na duwende at mga magulang niyang tao. Napaiyak siya nang makita niya si Tessa at tinawag niya itong inay. Inay, inay ko. Iyak na Ella. Huwag ka nang umiyak, anak. Ella, matapang ka tulad ni Elliot. Saad ni Tessa. Sinabi ng inay Tessa niyang biglang nanlisik ang mga mata ni Ella habang nakita niya sa ilalim ang naglalaban ng mga itim na duwende at mga magulang niya na duwende. Nakita niyang nasugatan si Elliot ng hari at nakandapa na ang amang si Jugal. Hinawakan niya si Tessa at biglang kumalas ang mga tali sa kanilang mga katawan at dahan-dahan silang pababa. Pagkarating sa baba, sinugod agad ni Ella ang mga itim na duwende. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at lahat ng mga kalaban malsik sa bawat sulok ng gusali na wala ng buhay. Binalingan niya si Elliot at ang hari ng mga itim na duwende. Tinutok niya ang kanyang mga kamay sa hari habang sumisigaw. Tapos na ang kasamaan mo. Pangit. Sigaw ni Ella. Hindi, Ama. Sigaw naman ni Matias. Nagising bigla si Matias mula sa pagkahimatay sa suntok ni Elliot. Nadatnan niyang natupok ng kapangyarihan ni Ella ang amang hari ng itim na duwende. Kaya napasigaw ito, kaya't huli na ang lahat. Sa galit at sakit na nadarama niya, pinukulan niya ng masamang tingin si Ella at nagbabaga sa galit ang mga mata ni Matias. Pinalabas niya ang kanyang espada at sugurin na sana niya si Ella. Ngunit mabilis na sinangga ni Elliot ang mga sugod ng matatalim niyang espada hanggang sa malapit na niyang matalaw si Elliot. Hindi magawang sakta ni Ella si Matias, kaya napaiyak na lang ito habang nakatayo. Nang makita niyang sasaksakin na sana ni Matias ang kakambal, inihagis niya ang kanyang kwintas upang tumilapon sa malayo ang hawak na espada ni Matias. Hindi niya napansin na may isa pang hawak na patalim ang nobyo. Agad nitong isinaksa kay Elliot. Ngunit sa pagpikit ni Elliot, dumapo ang isang katawan sa kanyang harapan at pagmulat niya, nakita niyang tumutulo ang luha sa mga mata ni Rara habang nagsasalita. Elliot, mahal na mahal kita. Huling salita ang binitawan ni Rara. Rara, huwag kang pumikit. Huwag mo kong iwan, Rara. Sigaw ni Elliot. Sa ganung sitwasyon, hindi na malaya ni Matias na tinarak ni Ella ang isang matulis na bakal sa kanyang likuran. Umagos ito sa kanyang puso, dahilan ng pagkamatay niya habang pabagsak ito sa lupa. Napaiyak na lang si Ella nang malapitan niya ang lalaking kanyang minahal habang niyayakap niya ito na wala ng buhay. Patawad, Matias. Mahal na mahal kita. Wika ni Ella.
Natalo ng kambal ang mga itim na duwende. Ngunit pareho silang nawala ng minamahal. Bumalik sa dati ang lahat. Ipinalibing ni Ella si Don Flavio sa tulong ni Tessa, Manding at Elliot. Dinala naman nina si Jogal at Fora sa mundo nila ang labi ni Rara. Simula noon, bumalik sa katahimikan ang buhay ng mga mabubuting duwende sa pamamahala ni Jogal at Fora. Nananatili naman sa piling ni Tessa at Manding sina Ella at Elliot, namuhay bilang tao sa mansyon ni Don Flavio. At ngayon ay paminsan-minsan ay bumibisita ang mag-ina niya at minsan naman ay dumadalaw ang magkambal sa kaharian ng kanilang totoong mga magulang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana ay may swerteng paparating sa atin ngayon. Wakas.